Welcome to Faithful Bible Truths. Ang ating punggol dito ay buksan ang salita ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay matapat na suriin ang mga talata ng Bible upang ating malaman ang mga katotohanan na tinuturo nito patungkol sa mga mahalagang doktrina at mga issues sa loob at labas ng iglesia sa panahon natin ngayon. Ang ating tatalakayin today ay sa Biblia, walang talata na inabolish ang tithing. Sa buong Biblia, walang verse na mababasa na inabolis ang tithing. I challenge you. Ito po'y buong tapang na isinisigaw ng isang nangangaral noong ako'y isang ordinaryong miyembro sa isang Baptist Church sa Bulacan. Ang nangangaral po ay isang matandang missionary from America. Ano po? Siya ay Pilipino, pero siya ay isang missionary na galing sa Amerika. At ito po ang kanyang sabi, no? Nakakuyom ang kanyang kamao. Sabi niya, I challenge you na sa buong Biblia ay wala kayong maipapakitang verse, kahit isa, na inabolish ang tithing. So mga kapatid, ito po ang kadelikaduhan, no? Na sila ay ginagamit ang mga pangangatwiran lamang ng ibang pastor. Ano po? Nadinig ko sa isang pastor na nagsabi sa aking anak, at ito'y kinuwento sa akin ng anak na si Brother Paul, never stand on a borrowed conviction. Ano po? At ito po ay ginagamit na pangangatwiran ng napakaraming mga kapastoran po, lalo na sa mga Baptist. Ano po? Wala daw pong verse, kahit isa sa buong Biblia, na ang tithing ay inabolish. At sinabi pa niya, I challenge you. Hinahamon kita. Sabi niya, hinahamon ko kayo. No? Nung kami po'y magkita, minsan ay naging panauhin ko siya sa aming tahanan, sinabi ko sa kanya, kapatid, talaga pong walang verse na inabolish ang tithing. Alam niyo kung bakit? Sabi niya sa akin, bakit? Dahil hindi naman po inabolish ang tithing. Hindi po namin sinasabi kailanman, mga kapatid na nakikinig ngayon. Wala po kayong nadinig sa amin na ang tithing ay inabolish. At ito po ipinaliwanag ko sa matandang missionary na yon, no? Na ang tithing po ay patuloy, pero ang bawal po ngayon ay ang pagsunod sa utos na Malakay 3:10, ano ho? Wag lamang pong susundin yung utos pagkat iyon po'y kasalanan sa Diyos. Pagkat itinutulad nila ang Panginoong Hesukristo sa priesthood of Aaron o Levitical priesthood. Ayaw po ng Diyos yan. No? Kaya po nilagyan natin ng X mark diyan. No? Ang kalooban po ng Diyos, tinawag ng Diyos mismo ang priesthood of our Lord and Savior Jesus Christ after the order of Melchizedek. Kaya po merong check dyan, mga kapatid, ano? And during that time before the law, si Abraham ay naghandog ng kanyang 10%. Galing siya sa pakikipagdigma, mga kapatid. Nagkasalubong lang po sila ni Melchizedek, ibinigay niya ang 10% ng mga samsam. Hindi po pagsunod sa utos, because that was before the law. Muli po, mga kapatid, makikita natin na lubhang napakahalaga nitong rightly dividing the word of truth, no po? Ang pagkakabahabahagi ng mga panahon, priesthood of Melchizedek and then priesthood of Levitical or Aaron, at nang siya'y mamatay sa krus ang Panginoong Hesukristo, siya na po yung ating high priest. Anywhere po diyan, mga kapatid, ay walang inabolish. Hindi po sinabi kailanman sa buong Biblia, at kami naman po'y walang ipinangangaral na tithing was abolished o bawal nang magbigay ng ikapo o hindi na dapat magbigay ng ikapo. Wala po tayong ipinangaral na ganyan. Ang sinasabi lang po natin, ayon sa tamang paggamit ng Biblia, ay dapat tayong matulad, tayong mga mananampalataya sa panahon ngayon under the priesthood of the Lord Jesus Christ. Dapat po ay tayo matulad sa panahon ni Melchizedek, that was before the law, at tayo magkakaloob unto the Lord Jesus Christ. Offering po, no? Even our tithes ay pwede po nating i-offer, no po? At dito po
Dahil wala naman restrictions, walang kautusan, pwede po ang pera. Unlike during Levitical priesthood, bawal po ang pera. Kailangan po dito ay harvest, not money. That way mga kapatid, tayong mga Kristiyano, mahahalin tulad kay Abraham, at ang priesthood of the Lord Jesus Christ ay magiging after the order of Melchizedek. Yan po ang perfection ng doktrina na ipinahayag sa akin ng Diyos mga kapatid. Inuulit ko po, hindi po sa pinagmamayabang, lahat ng luwalhati ay sa Panginoon. Ito po'y hindi ko nadinig kahit kaninong pastor. Matagal na rin po akong isang mananampalataya, pero ni minsan po, ang bagay na ito, rightly dividing the word of truth concerning the three priesthood, ay hindi ko po nadinig kahit kaninong pastor. Kaya po mga kapatid, sa buong Biblia, tama po ang sinabi ng misyonaring iyon, walang verse na inabolish ang tithing pagkat hindi po inabolish. Dapat po tayong matulad kay Abraham, magkakaloob po tayo even of 10%, bukal sa ating puso, hindi obligatory pagkat yun po ay kasalanan sa Diyos. God bless po mga kapatid. Magandang araw po. Kung kayo po ay may comments or questions regarding sa video na ito, we encourage you to leave it in the comment section. At kung sakali po na naging pagpapala ito sa inyo o liman sa mga videos sa aming channel, please subscribe and share it to others. Nais po namin kayong encourage na magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kaya inaanyayahan po namin kayo sa mga live stream ng aming mga gawain dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. At nandito po ang mga schedules ng aming mga gawain. God bless po.